Kasi nga as presiding officer, siya ang magdedesisyon kung a-admit ang isang ebidensya o hindi. Siya magdedesisyon kung tama ba objection ang ginawa ng isang partido o hindi. Hindi po talaga kakayanin ng non-lawyer na walang alam sa rules of evidence kung paano siya magdedesisyon, lalong-lalo na dun sa mga objections na talagang po pwede namang ilabas during the course of the trial. Disaster po yan kapag ang naging Senate President and presiding officer ng isang impeachment trial ay hindi abogado. Dito naman po sa pag-alis ni Senador Bato sa sa Senado po, mayroon na bang mga paglabag na nangyari dito? Kasi marami silang sinasabi, dapat arestuhin na. Pero yun nga, sabi mismo ng presidente, hindi pa kasi nung mayroong resolution, hindi pa dapat arestuhin. So wala tayong dapat na pag-uusapan dapat sa mga isyong ganito na sino yung nagkakanlong, sino yung tumulong sa sinasabi nilang pagtakas daw. Meron inilabas din na video footage ngayon or CCTV na kopya ang PCO na tinulungan di umano ni Senador Robin Padilla. Ito, pag-uusapan pa ba dito yung mga paglabag? Pending pa nga yung during the time ang hiling ng kampo ni Senador Bato de la Rosa kaugnay nga sa Korte Suprema po, attorney. Well, malinaw naman yung binitawang salita ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Walang warrant of arrest na po pwedeng ma-serve kay Bato noong mga panahon na yon dahil wala namang opisyal na request for cooperation ng ICC para i-request na yung arrest na yan. At therefore, walang legal na basihan yung ginawa ni Trillanes na ninais niyang i-serve yung warrant of arrest na yon sa Senado. So, nanggaling na yan kay Secretary of Interior John Vic Remulla. So, kung walang legal na warrant of arrest na po pwedeng ma-serve kay Bato de la Rosa noong mga panahon na yon, wala ring krimen para kay Senator Bato na umalis ng Senado. Opo. Dito po tayo, nag-resurface po ngayon, attorney, di ko lang alam kung nakikita mo sa Facebook din. Nag-resurface din yung mga pahayag ng kauna-unahan yatang naging ICC justice or judge yata si dating si late Senator Miriam Defensor Santiago, at ipinaliwanag niya yung role ng ICC patungkol sa pagiging court of last resort at yung issue or principle ng complementarity po, attorney. Mayroon niyo po bang maipaliwanag ito ng husto? Bakit hindi kayo tinatakil ito? Nagre-resurface sa mga mismong official Facebook at saka yung mga lumalabas yung mga video na nagpapaliwanag po si Senator Miriam Defensor Santiago, attorney. Well, yan naman po yung nakasaad talaga sa Rome Statute na yung mga partido, mga bansa na sumapi sa Rome Statute gaya ng Pilipinas, sumapi lang tayo dahil kinikilala natin na kinakailangan merong mapupuntahan ng mga biktima ng pinakakarumad-duman na krimen sa buong daigdig kung hindi gumagana or ayaw gumana ng mga lokal na hukuman. So, hindi nila talaga intensyon na gawing court of first instance ang ICC only if local courts are unable or unwilling. Kaya nga po itong ginagawa ng ICC na ang ating mga hukuman naman ay bukas, ito po talaga ay paglabag sa prinsipyo ng complementarity and therefore paglabag din sa soberenya ng mga malalayang mga bansa. Opo. Dito naman po tayo sa issue po dyan sa Senado naman po, 13-11, 13 majority, ang minority ata umabot na sa 11, attorney. Pero nandyan pa rin yung laging halos everyday ata nagkakaroon ng sinasabi magkakaroon ulit ng coup. Ano nakikita nyo ang epekto nito pag hindi pa nag-move on? At ano din ang palatandaan na bakit ito nangyayari po, attorney? Ito ba may kaugnayan sa impeachment? May kaugnayan doon sa meron bang takot na maimbestigahan muli ang flood control projects at iba pang mga issue po, attorney? Tatlong dahilan kung bakit importante ang Senate President. No? Unang-una sa impeachment. Ang Senate President ang magiging presiding officer. Siya magdedesisyon kung yung mga ebidensya gaya ng AMLAC bank records, testimonya ni Madriaga ay po pwedeng matanggap dahil siya ang presiding officer. No? Pangalawa, nandyan din yung issue ng charter change. Lumabas na ang balita na talagang nakipagpulong na yung dating Senate President at saka ang House Speaker Boji D
na sila ay magsisimula ng Constituent Assembly para tanggalin ang mga term limits ng mga kongresista at mga senator at para nga hindi matuloy ang 2028 elections. At pangatlo, syempre, yung conduct ng flood control scam dahil ayaw nila na matukoy talaga kung sinong mastermind na pinaniniwala ng marami na ang presidente mismo ang mastermind ng flood control scam. Opo. Meron namang pahayag po ang isang yung dating Senate impeachment spokesperson na sinasabi niya na nakikita niya isa din sa dahilan kung bakit napalitan din ang Senate President na si Tito Soto ay sa pagiging kulang ng kaalaman dito considering hindi siya abogado at napaka-crucial itong ganitong klase ng kaalaman lalo na sa pag-handle po ng impeachment trial po, attorney. Ano sa tingin niyo? Tama po yan kasi nga as presiding officer, siya ang magdedesisyon kung a-admit ang isang ebidensya o hindi. Siya magdedesisyon kung tama ba objection ang ginawa ng isang partido o hindi. Hindi po talaga kakayanin ng non-lawyer na walang alam sa rules of evidence kung paano siya magdedesisyon, lalong-lalo na dun sa mga objections na talagang po pwede namang ilabas during the course of the trial. Disaster po yan kapag ang naging Senate President and presiding officer ng isang impeachment trial ay hindi abogado. Opo, meron naman pong isa sa interview narinig ko, attorney, na yung court daw na nakasaad doon sa RA 9851 ba yun, hindi naman po daw ibig sabihin na local court, kundi isang yung pati daw yung sa ICC, pwede daw ma-qualify po doon. Tapos wag daw sabihin na foreign court ang ICC court. May mga ganun pong mga pahayag ngayon po, attorney. Ano bang pananaw nyo rito? Unang-una, isa po ako sa nagsulong sa Philippine IHL law. No? Hindi po ganyan ang nasa lengguwahe ng batas at hindi rin yan ang intensyon. Ang malinaw na nakasaad sa Rome Statute, bago ipadala sa dahig, kinakailangan iharap sa lokal na hukuman at hindi lang yan po. Yung papadala sa dahig, ang lokal na mga batas po ang umiiral, hindi po ang ICC. Yung Philippine IHL po, dahil yan po ay para lang magkaroon ng jurisdiksyon ang lokal na hukuman na litisin ng mga krimen na nalilitis din ng Rome Statute, yan po ay ang tinutukoy ay mga Pilipinong hukuman at hindi ang ICC. Huling topic na lang po, attorney, bago po kita pakawalan. Di ko alam kung nabasa niyo na po yung panig ng Solicitor General doon po sa hiniling sa Korte Suprema ng ilang mga petitioner na sumailalim sa check-up at ilahad yung sa public yung health at magpa-hair follicle drug test ang Pangulo. Meron silang ginamit doon na immunity ng Pangulo. Ano pong masasabi niyo po doon sa pagrarason po ng Solicitor General? Well, itong karapatan po na malaman ng taong bayan ang kalagayan ng Pangulo kapag mayroong malubhang karamdaman ay bagong karapatan na nabuo sa 1987 Constitution dahil itinago ng Marcos Sr., yung diktador, yung kanyang kalusugan na mayroon na pala siyang malalang lupus, hindi na namumuno, naroon pa rin sa tanggapan ng presidente. No? At itong bagong obligasyon ng Pangulo na ideklara kung siya ay merong talagang malubhang kalusugan ay bukod pa doon sa bago rin ang karapatan ng right of the people to information on matters involving public concern. So dalawang karapatan po ang binuo dahil nga doon sa karanasan natin ng panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo. So sa tingin ko po, mali yung mga sinasabi ng Solicitor General.